pagkain, mahilig tayo sa mga combo-combo yung may ulam ka na, dapat may kanin pa rin. Oo, dapat. Oo, di ba? Oo. Siyempre, para busolve, kaya nga kahit pagkaidayuhan, nagagawa natin ang paraan para pumasok sa ating panlasa. Gaya na lang ng Valenciana. Valenciana. Pwede na rin ang partneran yan ng mga Pinoy ulam. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Kanin na ulam pa. Yan ang kanin na kadalasang hinahaluan ng karne at iba't ibang pampalasa sa pagluluto. Ang paella Valenciana. Pero hindi na lang daw seafood at manok ang inihahalo rito dahil nilalagyan na rin ito ng toppings na pares, menudo at dinuguan. Si Rock, kinalakihan na ang pagluluto ng Valenciana. What we did was, hey, instead of ordering them separately, why don't I come up with a paella that already has ulam there? So that's when we started to put beef pares right in the middle of that paella rice. Sa Parañaque, pinauuso ni Rock ang Valenciana beef pares at bulalo pero toppings pa lang yan. Dahil ang mismong kanin, nagsusumiksik na raw ang mga sahog. It will have 1 kilo of chicken, 1 kilo of pork, 1 pound of bacon, 1 pound of chorizo. Imaginein mo yung lasa nun pag nagpawis siya, tapos napunta sa rice, ay nako. Sometimes we customize. There are customers that say, can you do this with, I want crispy pata on top, di ba? I want bagnet on top. Sa pagluluto ng paella Valenciana, isasangkot siya ang bacon, chorizo, manok at baboy. Hahaluan ito ng olives at bubudburan ng mga pampalasa. Pakukulan sa tubig saka ilalagay ang paella rice. Kapag naiga na ang sabaw, lalagyan na niya ito ng toppings. Iba yung taste nating mga Pinoy. When you mix it up like that, hindi nagsasawa ang tao and there's always something for everybody. Dapat alam mo na ang paella Valenciana ay pagkain ng mga magsasaka noon sa Valencia, Spain. Ang salitang paella naman ay tawag nila sa kawali kung saan sila nagluluto ng Valenciana. Sa Cavite naman, nakilala ang higit 3 dekada ng kainan na ito dahil sa kanilang Valenciana. Nagsimula ito noong nagtinda po ang magulang po namin sa palengke. Dahil nga sa ang Valenciana rice dito sa Cavite, sineserve lang tuwing may okasyon. So ngayon, naisip po ng magulang namin na magtinda ng Valenciana na kung saan ay pwede siyang araw-araw siyang matitikman at makakain ng mga taga-Cavite. Kadalasang nasa bilaong niluluto nilang Valenciana. Niluluto ang Valenciana sa isang parang normal na ginisa. Meron siyang manok baboy, tapos nilalagyan ko ng pampakulay. Tapos ngayon, ang ginawa ng tatay ko, yung mga ulam na tinda doon, ay itinappings doon sa Valenciana. So yung tinappings na yun, nagustuhan ng mga customer yung panahon ng panggabi na yun. Hanggang sa patuloy kaming nagbebenta ng iba-iba't toppings. Ang mga niluluto nilang ulam noon, tila naging mix and match at tatak Valenciana na ng mga Caviteño. Una-una, meron kaming toppings na manok baboy, original. Binagawang ang baboy, pork tapa, may dinuguan at menudo. Yung iba't ibang toppings dun sa, or twist dun sa Valenciana, ay napakahalaga na bagasal na-recognize kami yung Valenciana namin na niluluto noon ay ngayon ay medyo mas kilala pa siya. Sa panig ng mundo nagmula ang kinagis ng pagluluto, hindi mawawala rito ang mga rekado at lasang patok sa mga Pinoy.